Nako mga kababayan, breaking news ito. Isang army na musang mga kababayan ang nanawagan sa darating na October 31 mga kababayan. Eto na, talagang galit na rin ito sa mga kurap na politiko dito sa Pilipinas mga kababayan. At ito, pakinggan nyo ang kanyang mensahe mga kababayan para sa mga buwaya dito sa Pilipinas at ang kanyang mensahe sa ating mga mahal na mga Pilipino. So pakinggan nyo, ito na. Sa pagtiwala sa pagpanood. 31 October, our tentative day of reckoning. Paganda kayo ng pagkain nyo, maganda kayo ng anything that you wish to bring na kasangkapanin na sa tingin nyo kailangan nyo. Magdala kayo, huwag kayong dadala ng machine gun, ha? And then we close our ranks, we protect each other, and then we become a force to reckon with. Bakit kayo kinakailangan lumabas? Why do you fight? Precisely what I am telling you now. Because they have violated the public trust, our trust in them. We have given them positions in government. And what do they do? Hindi nila tayo pinapansin. We wanted to be heard, hindi tayo pinansin. Ngayon kayo mamamansin. Natatakot kasi kayo. Baka kayo ma-Nepal. Baka kayo ma-Indonesia. Baka kayo ma-French. Ito na mga kababayan, yung kinakatakot na mga korap, no? Baka manipal at Indonesia nga itong mga korap dito sa Pilipinas mga kababayan. Kung sakaling lumabas na ang taong bayan sa sobrang galit, lalo na ngayon ay sinuspinde ang hearing sa flood control anomaly mga kababayan. Alam nyo itong musang na army na ito si Captain Dado mga kababayan, na talagang lumalaban sa katiwalian. At believe rin ito sa lumabas na witness na si ex-Marine Master Sergeant Gutesa mga kababayan, dahil isa lamang si Gutesa sa talagang naglabas ng saloobin niya, no, sa hearing sa Senado, at talagang sinabi niya ang katiwalian at talagang sinabi niya yung mali-malitang dinadala niya sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez mga kababayan. At itong si Musang Army na si Captain Dado ay talagang nakikiisa dito sa panawagan din, no, ni Orly Gutesa na sugpuin itong katiwalian mga kababayan. Mukhang magsasanib na ang mga musang, pati ang Marine mga kababayan. Yun ang sabi nila mga kababayan. Talagang nakakatuwa kung totoo ito mga kababayan. So mag-comment kayo kung ano ang mensahe nyo dito sa mga ginagawang statement nito ni Captain Dado mga kababayan sa darating na October 31. Kayo, sasama ba kayo mga kababayan sa October 31? Dahil alam natin na itong gobyerno ay talagang tapangan na tayo mga kababayan. Lapastangan na itong ginagawa ng gobyerno. Nabubulol na ako mga kababayan. So mag-comment kayo. So tuloy natin tong mensahe ni Captain Dado mga kababayan. Isang musang army ito. Talagang naglabas ng soloobin mga kababayan. Frenchie, no? Baka kayo ma-Africa, ma-Traore kayo, ha? Takot kayo, no? Matatakot din pala kayo. Hingi kayong tulong sa AFP, sa PNP. Subukan nyo, mingi kayo ng tulong. Okay lang, mingi kayong tulong. Sabihan nyo yung PNP, tsaka AFP, na tirgasin nyo, pambabambo nyo, ratratin nyo. Sabihan nyo. And let's see how the AFP will decide. And I like that.
I think 80% of the armed forces will stick with the people. No, and the 20%, good luck to you. We will all hang you. Tingnan natin. Hindi pwede dito yung siga-sigang general. Hindi pwede dito siga-sigang general. Eh, bayad naman. No? Kaya, kaya kayo, will strip you of your rank. Demote you to sergeant. Mga inan nyo. Demote you to sergeant. Nakakaya kayo. We will purge your records from the academy. Puta, yung hayop yan. Nakakaya kayo. Mga kababayan. Kaya kayo. Hindi na kayo naiya sa mga underclass nyo. Where do you go? Where are you supposed to go? Right or wrong? Saan kayo pupunta? Alam nga naman, or. Right or wrong? Saan kayo? Hindi, mare-retire na kayo. Hindi nyo ba, you're holding positions of command. And you do not know between right or wrong. Uphold the Constitution. Sige, uphold the Constitution. Yun yung argumento. Uphold the Constitution. Anong ginagawa ngayon ng mga tarantadon to sa gobyerno? Bina-violate yung Constitution. Ina-abuse nila yung tiwala ng taong bayan. O, paano i-uphold yung Constitution? Pagtatakpan nyo sila. Puta na yan. Anong klase yan? Kaya you are as good as them na stained ang mga karakter, mga reputasyon. You don't deserve the rank. You don't deserve being called honorable men. Kaya kayo, and women. Kaya kayo. Yung mga anak dyan ng mga general, mga anak ng mga mayor, maya kayo sa mga ama nyo. Mutaragis. Kaya kayo. Ipagdasal nyo na something happens to me. Ipagdasal nyo, something happens to me. Pero pag ako pinagpala, and I find myself right there, at the right time, the right moment, lahat kayo mamalasin sa akin. Mamapalasin kayo sa akin because I will be bringing with me angels and lots of angels and they will strike you down. Akala ninyo, ganun-ganun lang ang ano? Akala ninyo, kahit kayo may mga debarel, ako kahit tirador lang yung akin. Kahit wala nga eh, kahit wala. Bibig lang gagamitin ko. Patay ka na. Good luck to you. Akala ninyo, too much. Grabe no, ganito pala katapang ang mga musang mga kababayan. No opinion nyo dito sa kanyang pinagsasabi mga kababayan, sa kanyang statement no. Grabe, tapang. Much na kayong ginawa ninyo sa taong bayan. Bongbong Marcos. Ikaw, Romualdez. Too much na kayo. Kayo mga congressmen. Kayo mga senator. Enough already. Enough. Kaya nga, I think 31 is a good time unless somebody from heaven unless na magpahiwatig sa akin na wag muna. Sa ngayon everything is a go Oh. Kaya palabasin nyo na buong AFP dyan, harangin na yung taong bayan. Palabasin nyo buong AFP, harangin yung taong bayan. I don't care. I don't care. Because the people will end this. The Filipino people will end this nightmare with the help of God. They will end this nightmare. Ayaw namin maabot tayo sa gere. Yun yung problema Depending na global war ayaw namin maabot tayo sa ganun. Okay. So ayun mga kababayan, anong mensahe nyo dito sa pahayag ni Captain Dado na isang musang army mga kababayan na sa darating daw na October 31 at nanawagan siya ng people power at
Ayun, at talagang tinutuligsa nito ang katiwalian sa ating gobyerno na talagang nararamdaman nating lahat, mga kababayan. Anong opinyon nyo dito sa kanyang mensahe sa darating na 31? Mag-comment kayo, mga kababayan, at mag-like sa ating video. So ngayon naman, mga kababayan, pag-usapan naman natin itong panawagan din ni Kiko Barsaga sa darating na October 12. People power din ito para patalsikin nga di umano, mga kababayan, itong si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe din galit nito ni Kiko Barsaga, no? Katiwalian din ang kanyang sinasabi dito, at palitan na nga daw si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, dahil wala daw nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So ito, basahin nyo lang, mga kababayan, dahil nakamute ito, gawa nga ng makopyright tayo sa music. So ito na. Ayan. Dangerous words leading us to war endlessly, to our current problem now. The hundreds of billions of blood control funds stolen were his former House Speaker Martin Roberts, Senate Blue Ribbon Committee in relation I have recently discovered where they plan to the congressman there is them through the ethics committee and with how much control was much. Ayan. To me, by the people to call for his removal from the farm power. Ayan. Sabi niya dito, Congressman Kiko Barsaga is calling for the impeachment of President Marcos due to his inability to bring justice for the hundreds of billions stolen from the DPWH flood control funds. Just like our Ferdinand Marcos Sr., we should also remove that birthday our longer concern about the was sacrifice. Ayan. If I am to kill, be killed, then I shall die fighting. Grabe, matindi itong panawagan, no, matindi itong speech ni Congressman Kiko Barsaga. Talagang sabi niya dito, kung ako ay mamamatay, at least daw lumalaban siya, mga kababayan. If I am to be imprisoned, them I shall fight from to confines of my I am to be dead. Trust that the next generation will defense Secretary Chidoro bringing our country closer China to our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Reserve Forces, along with all dream of better future. Join our invoke democratic right to have our voices be heard. Let us call upon yun. Let us call upon people power and create a better Philippines, mga kababayan. Yun yung sabi ni Kiko Miao Barsaga, congressman, mga kababayan. Our children will be starting October. Ayan, sabi niya dito sa darating na October 12, mga kababayan. Simula pa lang ito. So siguro, mga kababayan, sunod-sunod na itong mangyayari, mga kababayan, na panawagan ni Congressman Kiko Barsaga. From the hands of greedy and corrupt. Live the Philippines, ng live the Filipino people. So ayun, mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa panawagan ni Kiko Barsaga sa darating na October 12 para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos? Mag-comment kayo, mga kababayan, at mag-like sa ating video. So i-share nyo na din ito, mga kababayan, para maraming makapanood, no? Itong sinabi din ni Captain Dado na isang Mosang Army, mga kababayan, na handa rin atang
mamatay para sa kanyang bayan para labanan ang katiwalian, mga kababayan, dito sa ating bansang Pilipinas. So mag-comment kayo. Maraming salamat po, mga kababayan.